Okay. Ang lahat ng tao ay naka-prepare o nakahanda upang siya ay magkaroon ng tinatawag na pagtatrabaho sa kanyang buhay. Wala po siguro na ipinanganak sa lupa na hindi nagtatrabaho. Lahat po tayo ay kailangan nating mag-work. When it comes to work, ibig sabihin po, kailangan mayroong ginagawa ang tao. At ang dapat nating maintindihan, ang isang tao upang makamit niya ang kanyang pangarap at ang kanyang ninanais sa kanyang buhay, ay kailangan niya na magkaroon ng tinatawag na pagtatrabaho o work sa kanya pong buhay upang matanggap niya at makamit niya yung kanyang pangarap at kanyang ninanais sa kanyang buhay. Nabanggit ko po ang lahat ng ito sapagkat almost for the past years ng ministry na ito ay napakarami pong tinatawag na hardworking na ginawa sa ministeryong ito. Ibig sabihin po, hindi po magpapatuloy at magkakaroon ng spiritual growth at numerical growth ang church na ito kung wala pong mga ginagamit ang Panginoong Diyos na maglingkod para sa Kanya. Alam niyo po, ang gawain po ng God's Sovereign Commission Reformed Church as formerly Christ Jesus Our Life Church, nag-start po ito way back 2012. At ito po ay nagsimula sa gawain na ako, si Sister Daisy, yung baby namin, si Lemuel Timothy, hindi na pala baby yan, medyo maedad-edad na rin yun kasi 2012 di ba? Tapos nadagdagan, yung mga nadagdag na wala din. Nag-start kami sa isang mapakaliit na lugar at may mga pagkakataon na ang nagwo-worship ako, song leader ko si Sister Daisy, ako ang gitarista, si Timothy nakaupo, may darating na isa, si Sister Antonia dumarating. Minsan aapat kami. Pero yung gawain ng pangangaral ay hindi po pinapabayaan, kundi nais pa rin na ipangaral ng tapat ang salita ng ating Panginoong Diyos. And later on, may mga nabaptize at nag-confess sa pananampalataya, pero yung mga iyon ay nawala din. Come in and come out ang nasa loob ng gawain. Pero hindi po napapagod ang mga manggagawa ng Panginoong Diyos upang paglingkuran siya sa kabila ng mga dinadaan ng mga pagsubok at problema at suliranin ay nagpapatuloy ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan, meron siyang pinili, meron siyang hinirang. Alam niya kung sino ang kanyang ililigtas, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang tumubos at nagbo-born again. Pero kailangan niyang gamitin ang katulad natin na isang kalipunan ng mananampalataya upang patuloy na mapaglingkuran siya sa ating mga buhay. Nang sa ganon, ang kanyang pinaka-highest purpose sa kanyang church ay tawagin ang mga taong makasalanan para sa buhay na walang hanggan at maluwalhati siya sa lahat ng magiging bunga ng ministeryong ito. Paibuksan po ang ating mga Biblia sa 2 Timoteo chapter 2 verse 15. Ganito po ang sabi ng Word of God through Apostle Paul, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Now listen. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat magturo ng katotohanan. Ang ating pong topic o tema sa ating pong pagpapaliwanag at pangangaral na salita ng Diyos ay ganito. Church, work hard in the ministries for God's approval. Ulitin ko po. Church, work hard in the ministries for God's approval. Sa Tagalog po, Iglesia, gumawa ng may kasipagan sa mga ministeryo para sa Diyos. Ang sumulat po ng Book of Timothy ay wala pong iba kundi si Apostle Paul.
At itong kanyang sulat po na ito ay tinatawag na farewell letter. Ibig sabihin po, sulat po ito ng kanyang pagpapaalam na sapagkat siya ho ay nasa mabigat na kalagayan nung sinulat niya ito. Siya ho ay nasa tinatawag na dungeon. Yung dungeon po doon ay isa po itong parang para siyang isang imburnal na mayroong pulungan sa ilalim na kapag lumalalim ang tubig doon sa dagat nila ay napupuntahan. So nandun siya. Ibig sabihin, nasa tinatawag na mabigat na kalagayan si Apostol Paul dahil sa kanyang faithfulness sa pangangaral at pagmiministry sa ating Panginoong Diyos. Doon sa dungeon na kanyang inalalagyan ay wala hong sinag na makikita. Ito ho ay isang lugar na napakarumi. Just imagine, nandun siya because of his faithfulness sa ating Panginoong Jesucristo sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Diyos. At itong sulat niyang ito, matapos itong naisulat, siya ho ay in-execute para pugutan ng ulo dahil sa kanyang sala ng pagiging tapat na tagapangaral at tagapagturo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pinaka-purpose niya sa Book of Timothy ay upang i-encourage ang pastor na si Timoteo at ang kabuuan ng iglesia na magkaroon ng tinatawag na pagiging tapat sa Panginoong Jesucristo at sa paglilingkod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Now, tingnan muna natin ang context. Pagkatapos po na pagsalitaan o sabihin ni Apostol Pablo na meron pong mga bulaang tagapagturo sa mga naunang talata nitong chapter 2 ito, makikita natin may mga false teachers po, even in 1 Timothy, may mga false teacher po dito na nire-refute si Apostol Paul na dapat i-refute ni Pastor Timothy. So, ang ginawa niya, inutusan niya si Timothy na kung saan dapat siya ay maging isang manggagawa na inuuna ng maluwalhati ang Panginoong Diyos. Yun yung gusto ipakita dito. Worker seeking to please God. Kasi ang totoo po, kapag ang nagwo-work sa Panginoong Diyos o ang church ay man-pleaser, mapapagod po siya. So ang ginagawa ni Apostle Paul ay ini-encourage niya si Timothy na magkaroon siya ng tinatawag na seeking to please God sa kanyang ministry. Alam natin na ang lahat ng mga manggagawa o nagtatrabaho, ang lahat ng mga servant ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat magkaroon ng pagnanais na magkaroon ng kasapatan sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung gusto ipakita rito. At si Timothy ay tinitingnan ang kanyang paglilingkod sa ganitong pananaw na kung saan naglilingkod siya sa Panginoong Diyos not to please man but to please God sa kanyang buhay. So dito pinakikita ngayon na ang panahon ni Timothy ay napakarami pong pwedeng makadistract sa kanilang pagtatapat sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Pero dito pinapakita ng ating Apostol Pablo na si Timothy ay nagpapatuloy sa paglilingkod sapagkat nais niya na mapapurihan ang Diyos. So, ano pa yung makikita natin dito? Si Timothy ay china-challenge na Apostol Pablo at ang kabuuan ng iglesia hindi lamang upang magkaroon ng tinatawag na approval o pagiging tapat. Subalit, dapat na maintindihan, tapat na manggagawa para sa Panginoong Diyos. Na kung saan, who has no need to be ashamed. Hindi dapat ikahiya ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi dapat ikahiya ang kanyang pagiging manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Paul had already spoken of not being ashamed sa 3 okasyon sa mga naunang talata sa 2 Timothy chapter
1 verse 8, ano ang sabi dito sa 1:8? Ang sabi niya, kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Tingnan niyo po ang 1:12. Ang sabi ng verse 12. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay, hindi ko ikinahihiya ang nangyaring ito sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinapanaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw. Now, sinasabi rin ng verse 16 ng chapter 1 ay ganito, pagpalain nawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiporo. Maraming pagkakataong ako'y kanyang iniliw. Hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. So pinapakita rito na ni Apostle Paul na no need to be ashamed as a worker of Jesus Christ. Walang dapat ikahiya. Despite Apostle Paul na nakakulong siya, sinasabi pa rin niya na hindi niya ikinahiya ang kanyang Panginoong Hesukristo na kanyang pinaglilingkuran. Sinasabi niya na ang mga kasama niyang manggagawa ay hindi rin ikinahihiya ang kanyang pagkabilanggo o ang ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon po ng pagsubok, si Apostol Pablo ay nararamdaman niya na kailangan niyang bigyan ng diin ang katapangan sa pananampalataya sa mga taong nagkakaroon ng tukso na tanggihan ang mga paghihirap at mga persecution na dinadaanan nila dahil sa kanilang pananampalataya. Yan yung gustong ipakita ni Paul dito eh. Si Apostol Pablo ay may katapangang sinasabi niya sa kanya sarili na sa pagiging matapang ng isang mananampalataya na harapin ang pagsubok, ang persecution o anumang sitwasyon ng kanyang buhay ay nakadepende sa katotohanan ng pagkakilala niya kung sino si Kristo sa kanyang buhay. Kaya dito makikita natin, binabanggit din po dito yung salitang rightly handling the word of truth. At yan yung pinapakita nga dito sa chapter 2, verse 15. Ano ang gustong ipakita rito? Pinapakita rito na yung mga false teacher ay meron silang mga motibo sa kanilang pagtuturo at paglilingkod upang sa kanilang sariling interes at sariling kapakanan. Subalit, ang isang tapat na manggagawa at naglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay nagtatapat kay Kristo sapagkat kilala niya kung sino si Jesus sa kanyang buhay. Yun yung gustong ipakita. Mga kapatid, sinasabi ng New Living Translation, kasi medyo mababaw ng konti itong Magandang Balita Biblia. Tingnan natin yung New Living Translation. Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explaining the word of truth. That's why our topic is work hard in the ministries for God's approval. We are not in the ministry by approval of man. Di tayo nasa ministeryo, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon dahil gusto nating tayo ay i-approve ng tao. We are approved by God. Yan yung gustong ipakita. Now, sabi ng Magandang Balita Biblia, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at dapat magturo ng katotohanan. Ngayon, ang tanong natin ay ito. Ano-ano ang palatandaan ng ating iglesia ay mahigpit na gumagawa para sa ministeryo ni Kristo? So what is the mark? What is the mark of our church that we are doing faithfully in our ministries? Yun yung gustong itanong dito ni Apostle Paul. Ngayon, tingnan natin yung salitang work hard. Di ba may nakalagay po sa English na work hard? Sa ibang translation, nasabi ng verse 15, pagsikapan. Yun yung translation ng Magandang Balita Biblia, pagsikapan. Sa English ay work hard. Now, sa Tagalog, yung salitang work hard ay mahigpit na gumagawa. So sa Magandang Balita Biblia, pagsikapan,
At ano ba ang ibig sabihin nito? Literal po na nangangahulugan itong great effort. Ano ba yung salitang effort? May ginagawa ka, may tinatrabaho ka. So, higit-higit at dakilang pagtatrabaho, yan ang ibig sabihin po ng pagsikapan o hard work. Ginamit po ito sa salitang trabaho, sa job po natin, sa work, sa business, sa duty. So, kapag pinag-usapan po ang salitang work hard, ginagamit po ito sa trabaho, sa mga negosyo, sa mga tungkulin. Yun yung gusto ipakita ni Paul dito. Na kung saan, ito ay nangangahulugang pagtatrabaho. Hindi ka naman pwede na you are hired sa isang company, pero hindi ka magtatrabaho, di ba? Once na na-hired ka sa isang company, kailangan mo ng work, kailangan mong ibigay yung dinidemand ng company o ng isang negosyo sa gawaing nakalaan para sa'yo. Yun yung gusto ipakita ni Apostle Paul dito. And the word hard, meaning embracing and accepting difficult situation and not easily broken. Kapag nasa isang trabaho ka, talagang yayakapin mo at tatanggapin mo yung mga mahihirap na sitwasyon dahil job description na para sa'yo yan. Yan yung gusto ipakita rito ni Apostle Paul. Na kung saan, not easily broken, hindi ka basta-basta aalis, hindi ka basta madi-discourage. So that is the meaning of work hard o yung salitang pagsikapan. Kaya pag tinignan natin si Apostle Paul, it was implied sa mga ministry natin bilang mga Kristiyano. Kung ikaw ay isang Kristiyano na pangkaraniwan, meron ka lang konting dinaanang problema ay ayaw mo nang magpatuloy, ayaw mo nang ipagpatuloy ang iyong pananampalataya at binigay ng ministeryo ng Panginoong Diyos, paano ka pa magle-level up ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Di ba? So, your faithfulness, kahit na pangkaraniwang mananampalataya, ay magdidistinguish ito na mayroong second level ng pagpapatuloy mo sa pananampalataya mo sa Panginoong Diyos. At ginamit ni Apostol Paul yung salitang pagsikapan, ginamit ni Apostol Paul yung salitang hard work sa 2 Timothy chapter 2. Tingnan po natin doon sa naunang talata. Ano ang kanyang mga ginamit na matsatsaga, na mga manggagawa? Sino sila? Now, in chapter 2, verse 3, meron pong binanggit doon. Ano sabi ron? Magpakasangit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Verse 4, ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. So, yung ginamit niyang illustration ay soldier. Nakita nyo? Ginamit niyang pinuno ay soldier. Hindi ka pwedeng maging sundalo na meron ka lang nakitang bakbakan, bahag na yung buntot mo at gusto mo nang umatras. Hindi po pwede yun. Yung ginamit niyang illustration dito ay sundalo, soldier. Ang mga soldier, patay kung patay, di ba? Hindi sila basta kabod na lamang nawawalan ng lakas ng loob. Kaya ginamit niya rito na nagkakaroon ng hard work o work hard o meron pagsisikap ay ang soldier. Now, in verse 4 and 5, ginamit naman niya ang athlete o atleta. Ano sabi ng verse 4? Pakinggan niyo po ang sabi ng verse 5. Hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Ay alam natin, di ba, na ang mga athletes, napaka-disiplinado po nila. Tama po ba? Si Emmanuel, nagbabalibol yan. Talagang kahit umitim siya, basta kailangan lang niyang makapag-practice, di ba? Kahit sa in other words, yung atleta, isa sa pinaka-disiplinado. Meron sinatawag na determination. Meron kailangang hard work. Merong kinakailangan na consistent training.
Yan yung mga ginagamit ni Paul. And then lastly, ginamit niya sa verse 6 and 7, magsasaka o farmers. Sabi doon sa verse 6 and 7. Ano sabi ron? Ang magsasaka, nagpagal, ang may karapatan sa unang bahagi ng ani. Dili-diliin mong mabuti ang sinabi ko sa inyo at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. So alam natin, ang farmers, may patience siya. Ano ibig sabihin? Hindi siya nagmamadali sa mga gawain niya. Alam niya yung process, di ba? Meron siyang perseverance, meron siyang pagtsatsaga. Lahat ng ito na binanggit ni Apostle Paul sa chapter 2, specifically verse 3 hanggang 7, ay isang illustration ng tinatawag na work hard o mayroong pagsisikap sa kanilang mga gawain. Of course, alam natin na ito ang gustong ipakita ni Apostle Paul sa church ng Ephesians, especially kay Pastor Timothy, na kayo, the church, ay parang isang sundalo. Kayo na isang church ay parang athlete. Kayo na isang church ay parang mga farmers. So madali ba itong mga bagay na ito? Hindi po. Nangangailangan, it requires hard work and it requires perseverance sa paglilingkod nila sa ating Panginoong Diyos. So Paul gave the purpose of hardworking worker of Christ in Christ's church. Ito na nga po sa 2 Timothy chapter 2, verse 10 to 13. Follow me in verse 10 ng chapter 2 to 13. Sabi niya, pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at nang walang hanggang kaluwalhatian. So what is the purpose of church in Ephesians? What is the purpose? Ano yung layunin ng mga kapatiran sa loob ng church? Well, ang sinasabi rito, kailangan nating lawakan ang ating pag-iisip na hindi lang basta ikaw ang kailangang maligtas. Kailangan mong isipin na may mga tao na kailangang masave. May mga tao na kailangang maligtas. Kaya ang sinasabi ni Pablo, pinagtitisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at nang walang hanggang kaluwalhatian. One of the important sa loob ng church ay wala pong iba na makita natin na may mga taong nililigtas ang Diyos. Bakit po? Yan po ang pinakamahalagang bagay. Makita natin na sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo sa church na ito, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng lahat ng bawat isa sa atin, ay may mga taong naliligtas. Why? Sapagkat ang salvation po ang pinakakailangan ng tao. Sabi nga ni Jesus, makamit mo man ang kayamanan ng buong mundong ito, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak sa lahat, ikaw na ang pinakakawawa sa lahat. It gives us hint na ang salvation ay hindi pwedeng i-compare sa kayamanan ng mundo when it comes to eternity. Sa eternal na aspeto ng paningin natin, walang magagawa ang yaman ng tao kung wala ang tunay na kaligtasan na nanggagaling kay Kristo. And this is the ministry of our church. We need to be hardworking when it comes to our ministry sa reconciliation ng taong makasalanan sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ito madali. Alam ng mga nagmi-ministry sa church na ito, every Sunday, pumupunta kami sa Mangino, di ba? Para magbahagi ng salita ng Diyos. Napakainit, di ba? It requires many, nagre-require dito ng pananalapi. Sa Mallorca, kailangang pumunta upang maglingkod. Hindi mo naman kilala, kailangan mong puntahan, kailangan mong katukin ang mga bahay. So ano ibig sabihin nito? Pinapakita dito, we need to have idea when it comes to our ministry, lalo na sa pagbabahagi at pagmi-ministry sa salita ng Diyos, meron po talagang kahirapan na mararanasan. May marireject ka dyan, mainit, everything na pwede mong maranasan mo. Pero yung pinaka-purpose mo, madala yung tao. Saan? Para sa buhay na walang hanggan. Now,
My question is, ano ang palatandaan ng ating iglesia ay mahigpit na gumagawa para sa ministeryo ni Kristo? Number 1, by presenting yourself to God and receive His approval. Ano sa Tagalog to? Pinapakita rito, mga kapatid, kinakailangan nating iharap ang ating mga sarili sa Diyos at tanggapin natin ang Kanyang approval, pagsang-ayon. Saan natin ito makikita? Now listen in verse 15. Sabi rito ng chapter 2 ng 2 Timothy 2:15. Pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos. You see, pagsikapan mo, ano karugtong maging karapat-dapat sa Diyos. Sa English po, ang ginamit po ay ito. Present yourself to God and receive His approval. Present yourself to God and receive His approval. So ano gusto niya ipakita rito? If we want God na tinitingnan niya tayo, na tayo ay approve para sa Kanya, of course alam natin, sa paningin ng Diyos, in-approve niya tayo because of the righteousness of Jesus Christ. Amen po ba? Napawalang sala tayo dahil kay Kristo. Pero sa ating pong pamumuhay bilang mananampalataya, tinitingnan ng Diyos, paano ba tayo magiging tatanggap-tanggap sa Kanya? Paano ba magiging approve ang ating buhay para kay Kristo? Well, nanghihingi po rito ang ating Apostol Pablo sa church ng Efeso at sa pangunguna ni Apostol Pablo na maging karapat-dapat sa Diyos. Ano yung pagiging karapat-dapat sa Diyos? Well, binanggit po ng verse 15 yung pagsikapan. Nakita nyo? Kapag pinagsisikapan mo as a fruit of your salvation, yung pagiging karapat-dapat mo sa Panginoong Diyos, you receive, tumanggap ka ng approval sa ating Panginoong Diyos. That's why we need to be balanced when it comes to our salvation, na we are not saved para lang po sabihin natin na naligtas tayo. Niligtas tayo ng ating Panginoong Diyos dahil meron siyang gustong ipagawa sa bawat isa sa atin. Yun yung gustong ipakita ni Apostle Paul dito. Na pakinggan po natin. Ito ay nagbibigay sa atin ng pangunawa na tayong lahat ay dapat may kaisipan ng mga manggagawa na nagpapatuloy sa pagkaunawa at pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. That is our purpose. Na gusto ko pong ipaunawa sa ating lahat dito na sharing the Word of God is not only the ministry of the pastor. Tandaan po natin, lahat ng mga manggagawa ay kinikilala ng Panginoong Diyos na sa kabuuan ng ating church, we are the workers of Christ. Amen po ba? At pinapakita rito sa atin na dapat magkaroon tayo ng idea na telling the truth sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya nga sa bandang dulo ng verse 15, tapat na nagtuturo ng katotohanan. Now listen, mga kapatid, the word approval carries the idea of being tried and true or tested and proven genuine. So kapag sinabing approval o katanggap, pag sinabing approval sa Tagalog, ano ibig sabihin nun? In-approve sa Tagalog, di ba? Approval. Tinanggap, di ba? Sinang-ayunan. Pero ang salitang approval ay nagdadala ito ng kaisipan na being tried and true. Ibig sabihin po, nasubukan ka na at ikaw ay naging makatotohanan. Yun yung gusto pakita rito. Ikaw ay tested. Ibig sabihin po, nasubok ka na and proven genuine. Ikaw ay napatunayang totoo. Yan o ang gustong ipakita rito ni Apostle Paul. There are counterfeit Christian in 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 5. Tingnan nyo. Kasi sinasabi rito, sometimes sa atin bilang mananampalataya, whether you like it or not, ang Diyos natin, itatry ka. Amen po ba? Kailangang i-prove ng Panginoong Diyos na totoo ka bang Kristiyano before na ikaw ay magkaroon ng desire ng pagbabahagi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Now, because in the last day, we are living now in the last days, alam nyo,
Ito ang gustong marinig ng maraming tao. 2 Timothy 3:1 and 5. Ano sabi rito? Tandaan mo ito. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Verse 3. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at gahaman, at ano to? Mapanirang puri at mamumuhi sa mabuti. Verse 4. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, mahilig sa kalayawan, sa halip sa mga bagay na ukol sa Diyos. Verse 5. Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang ganitong mga bagay. So sabi ni Paul, Pastor Timothy, in the last days, ito yung mangyayari. Mangyayari ito, kaya you need to be prepared. Dahil mangyayari ang mga bagay na ito. Kaya sinasabi niya ngayon, yung isang tunay na mananampalataya, napuprove siya ngayon. Ito yung mangyayari sa chapter 3, verse 1 and 5. Napakapangit na karakter kung ganito ang makikita sa nagpro-profess na mananampalataya siya. Pero dapat na-prove siya sa kanyang buhay, na-tested yung kanyang pananampalataya, at nagle-level up ang kanyang relationship sa ating Panginoong Diyos kasama ang paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, the mark of a genuine believer and approved by God are listed in 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. Ito ang gusto nating ipakita rito. Ano ang makikita sa kanya? Namumuhay siya sa panuntunan ng salita ng Diyos. 2 Timothy 3:15 and 17. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabuting gawain. So ano ang magiging marka ng isang tunay na Kristiyano? Nagsasabit siya o nagpapasakop siya sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tingnan nyo ha. Sa chapter 3, verse 15 and 17, sabi gano'n, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabuting gawain. So what is the fruits o magiging bunga ng isang tao na ang salita ng Diyos ay nakikita sa kanya? Prepare siya, handa siya na magpatama sa Panginoong Diyos. Sa verse 16, handa siya na natanggapin ang katotohanan, handa siya na pabulaan ng maling aral, handa siya sa pagtutuwid sa likong gawain, handa siya sa maayos na pamumuhay. And in contrast, in chapter 3, verse 1 to 5, ano binanggit doon? Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makita sa buhay ang kapangyarihan nito. Napansin niyo yun? Walang power ang Word of God sa buhay ng isang tao na hindi genuine believers. Kaya sinasabi ni Paul sa 3:15 and 17 na ang isang taong totoong nanampalataya kay Kristo Jesus ay handa siya na magpatuwid sa likong gawain, handa siyang mamuhay ng may kabanalan, handa siya na magpatuwid sa lahat ng likong gawain niya at makikita sa buhay niya ang mabubuting gawa. So yun yung marka na pinakikita niya. No, ano ibig sabihin nito? Yan yung nagsasabing, ako ay isang Kristiyano na pinipresenta ko ang aking sarili sa harapan ng Diyos na nagiging karapat-dapat sa Kanya. Yun yung gusto ipakita. So, what is the practical application nito sa atin na sa church? Ngayon, ang tanong natin dito, sa buhay natin, kapag tinitingnan ba tayo ng Panginoong Diyos, ay approve ba sa Kanya yung ating ginagawa? Tinatanggap ba ng Diyos ang ating ginagawa as a church?
Tinatanggap ba ng Panginoon, ina-approve ba ng Diyos yung uri ng ating pamumuhay araw-araw? Approve ba ito sa Panginoong Diyos o disapprove? Yan yung gustong ipakita ni Apostol Pablo rito. Kapag may pagsubok, ano yung attitude natin sa harapan ng Diyos? Kapag mayroon tayong pagsubok at problema, ano ang attitude natin sa harapan ng tao? So we need to be biblical sa ating mga buhay. That's why we are not pleasing man sa buhay natin. Subalit ang nais natin, Lord, I always present myself to you and I want your approval sa aking buhay. Yun yung gusto ipakita rito. Kamusta ang trabaho? Kapag ba tinignan ka ng Lord, ina-approve niya at sasabihin sa'yo, anak, okay yung ginagawa mo na yan. Natutuwa ako sa'yo, nalulugod ako sa'yo. Sa iyong pagiging mag-aaral, ina-approve ba ng Panginoong Diyos yan? Sa pagiging anak mo, sa uri ng pamumuhay mo, dapat tinitingnan natin ito sa lente ng salita ng Panginoong Diyos na we need to present ourselves to God and we want His approval sa ating mga buhay. At nangyayari lamang po yun kung pinapasakop natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. When we are submitting ourselves to the Word of God and the Word of Christ, we receive Christ's approval. Our measurement to presenting ourselves to God is Christ's righteousness and His Word. Pero kailangan makita sa buhay natin ang maayos na pamumuhay. Alam nyo, meron po kasing impact ito eh. Kapag namumuhay tayo ng approval sa ating Panginoong Diyos, ang mangyayari dito, napakadali po na mag-share ng Word of God. Why? Because wala pong magbabackfire sa atin. Ang problema po, sa usapin ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, nahihiya tayo dahil alam natin na zero balance tayo ng tao na yun eh. Eh kung ikaw nga, ginagawa mo yan eh. Di ba? Kaya wala kang impact, hindi nagkakaroon ng impact sa loob ng tahanan, sa work mo, sa mga kasama mo, dahil hindi righteous impact ang nakikita sa iyo, kundi impacto ang nakikita sa iyo. Nakuha niyo po ito rito? Kailangan makita natin na sinasabi ni Apostle Paul, if we are approved to God, napakadali pong magbahagi ng salita ng Diyos eh, di ba? Kasi pinapatunayan mo, Kristiyano ka. Eh, mahirap dito, 10 taon ka ng kaibigan ng kaklase mo, pero kahit kailan, hindi mo man lang na-share ng Word of God. Bakit? Baka may problema ang pang-araw-araw na buhay mo. Nakuha niyo? Baka ang problema dito, meron kang kasama sa trabaho, 1 taon na, pero hindi pa niya alam na Kristiyano ka. Nakuha niyo yung punto natin dito? Kaya ang gustong pakita ni Apostle Paul dito, sa church ng Efeso, and even sa ating church na ito, kailangan ang Diyos ang nag-a-approve sa atin. At ang approval ng ating Panginoong Diyos ay narito po sa salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Yun yung gusto ipakita ni Apostol Pablo. Pangalawa, paano natin malalaman ano-ano ang palatandaan na ang ating iglesia ay mahigpit na gumagawa para sa ministeryo ni Kristo? Pangalawa, by being good worker who does not need to be ashamed. Sabi ni Pablo, hindi ka dapat mahiya sa pagpapatotoo sa akin. Amen po ba? Hindi ka dapat mahiya sa pagiging Kristiyano mo. Hindi ka dapat mahiya sa paglalapat ng salita ng Diyos sa iyong buhay. O, tingnan mo, sumasang-ayon, nahulog, di ba? O, ang ibig sabihin dito, ito po ang point dito. Ang ibig sabihin po dito, mga kapatid, kamusta po yung ating sarili? Ikinakahiya ba natin ang pagiging Kristiyano natin? Di ba minsan eto eh? Marami tayong mga common na mga bagay na ginagawa na hindi nahihiya tayo, di ba? Kunwari, pinakanta ka sa video, okay. Kakanta kayo eh, di ba? Kunwari, meron kang nabalitaan, kaya mong i-chismis sa grupo eh. Tama po ba? Pero bakit ang salita ng Diyos, kinakahiya natin? Pag dala-dala mo yung mag-ara mong cellphone, ayos. Pero pag magdadala ka ng Bible, hiyang-hiya ka. Di ba? Dapat walang hiya tayo dito. Amen po ba? Mga walang hiya tayo. Na ang gustong ipakita, walang hiya tayo sa pagiging tapat na mananampalataya
Kristo. Maganda na masabing walang hiya yan eh. Isipin mo, sinisharean ako ng Word of God. Tama po ba? So gusto ko ipakita ni Apostol Pablo. Ang sabi niya rito, manggagawang walang dapat ikahiya. Now listen. Christian and our church as a whole who have proven themselves and received God's approval have no reason to be ashamed. Bakit po? Dito pinakikita rito ni Paul, target as a church of Christ was to never be ashamed but continue to be bold for Christ and bring honor to Christ for the rest of our lives. Yan yung pinaka-purpose ni Lord. Hanggat hindi bumabalik si Kristo sa mundong ito, ang pinapakita rito, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Nagpapatuloy ka dapat ng mayroong katapangan para kay Kristo at nagdadala ka ng kalwalatian para kay Kristo sa kabuuan ng ating buhay. That is our purpose. The purpose of our lives is to honor God and give glory to God. Yun yung gusto ipakita rito. Sa puto ng galing. Now, ano sabi ng Philippians 1:20? For me, to live is in Christ and to die is gain. Maganda po yung New Living Translation, tinignan ko. Sabi ng Philippians 1:20, for I fully expect and hope that I will never be ashamed, but that I will continue to be bold for Christ, as I have been in the past. And I trust that my life will bring honor to Christ whether I live or die. Sa mabuhay at sa mamatay, hindi ko ikakahiya si Kristo. Sa mabuhay at sa mamatay, hindi ko kailangang ikahiya si Kristo. Now, back to chapter 2 of 2 Timothy, verse 11. Ano sabi rito? 2 Timothy, chapter 2, verse 11. Narito ang kasabihang mapapanaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. That is the principle of a genuine believer. Amen po ba? Ano man ang sitwasyon ng kanyang buhay, hindi niya kailangang mahiya sa kanyang pagiging Kristiyano. Kaya maliwanag na gustong i-point out dito ni Apostol Paul, ito ang motibasyon ng ating church. Ito ang motibasyon ng pastor. Ito ang motibasyon ng mga gagawa ng Panginoong Diyos. Ito ang motibasyon ng bawat isa sa atin na naririto para sa Panginoong Diyos. Alam nyo, in a sense, all believers are workers of Christ. In a sense, all believers are workers of Christ. Why? Sabi ni Jesus Christ in Matthew 9:37 to 38. Matthew 9:37 to 38. Sa English ang sabi niya, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborer in His harvest. Sabi ni Jesus Christ, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa ng aani. Kaya nga, manalangin kayo sa Panginoong Diyos na magpadala siya ng mga mag-aani sa kanyang bukirin. Yun yung gusto ipakita rito. In a sense, sinasabi ni Paul, every believer ay dapat nating maintindihan na manggagawa ng Panginoong Diyos. John chapter 4, verse 1 to 41. Lalo na doon sa verse 38 ng John chapter 4, verse 38. Now listen. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagalang iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pinagpagalang. Now just imagine in these two passage, ang ginamit na illustration ng ating Panginoong Jesucristo, alin po? Bukirin. Farmer, di ba? Sinasabi niya, napakakaunti na mag-aani. Now, kaya nga kung titingnan nyo tayo ayaw nating magbukid. Kasi mahirap magbukid di ba?
Kasi it requires ng hard work. Nagre-require dito ng pagtityaga. Bakit? Hindi po madaling magtrabaho sa bukid. Tama po ba? Bakit? Eh wala ka sa aircon eh. Di ba? Lahat ng parte ng katawan mo, gagana rito. Yung pagiging maputi mo, magiging maitim. Tama po ba? Yung pagiging, ay naku, ayoko sa putik, mapuputikan ka. Naku nyo? Ibig sabihin, bakit ito yung ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo na mga illustration niya? Kasi, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang paglilingkod sa Panginoong Diyos, ay hindi madali. Tama po ba? Meron itong tinatawag na pagsasakripisyo na dapat nating gawain. Pero sa John chapter 4, alam nyo, yung babae, iyon na nahuli ni Jesus Christ doon sa balon ni Abraham. Pansinin nyo, nung sinyera niya, umalis siya. Pumunta siya sa bayan. Iniwan niya ang dala niyang banga. Iniwan niya. At pumunta siya sa bayan. At sinabi, nakita ko na yung Kristo. Di ba? Sumama kayo sa akin. Tapos sinama niya. At ang sabi ng John chapter 4, dahil sa babaeng iyon, maraming naligtas. Bakit? Binalita niya, itinuro niya, isinyer niya si Kristo na Messiah na kanyang na-encounter. Saan? Sa balon ni Abraham. Pwedeng mangyari sa atin yon, di ba? One soul at a time. Amen po ba? Kung meron ka lang iniisip na sharean kahit sa buong isang taon na isang kaluluwa, you are blessed dahil gumaganap ka sa pagiging manggagawa mo ng ating Panginoong Diyos na i-share ang Word of God. Ang mahirap, namatay ka na, ni isang maliit na bata, wala kang nadala kay Kristo. Di po ba? Ang gusto ipakita rito ng ating Panginoong Diyos, the highest purpose of church, lagi nating iisipin to bring sinner in Christ. Yan yung gusto ipakita dito. Kaya nga, sa Gawa 8:4, tingnan nyo, ang sabi doon, nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Napansin niyo? Nasa ilalim ng pag-uusig, pero saan man daw makarating ang mananampalataya, nagkakalat-kalat sila, nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita ng Diyos. Yung salitang pinapangaral dito po galing yung salitang chinichismis nila. Chinichismis. Kasi, this is not officially na mga manggagawa ng Panginoong Diyos, pero sila ay pangkaraniwang mga mananampalataya na saan man sila makarating ay ibinabahagi nila, kinukwento nila ang salita ng Diyos. Gawa chapter 11 verse 19, saan man sila makarating, ipinapangaral at ibinabahagi nila ang salita. Gawa 1:8. Ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Matthew chapter 28 verses 18 to 19. Ano sabi doon? Kaya nga, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So mga kapatid, pinapakita rito, we are the worker, we are good worker who does not need to be ashamed. Kaya, ang tanong natin ngayon dito, are you worker of Christ? In a sense, yes. Pero ang tanong natin, kailan mo binahagi si Kristo? Kailan mo sinyer si Kristo sa iyong kasama? Kailan mo ipinag-pray yung isang tao na Lord, bigyan mo ako ng pagkakataong maibahagi si Kristo sa kanila? O tayo po ay nagkakaroon ng kalyus sa ating puso na wala nang nararamdaman sa command ng ating Panginoong Diyos na dapat tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung meron pong magiging kabalahan ang isang church,
ang dapat nakabalahan niya ay wala pong iba. Ano po yun? Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. And lastly, number 3. Yung question natin na ano ang palatandaan na ang ating iglesia ay mahigpit na gumagawa para sa ministeryo ni Kristo? Una, by presenting yourself to God and receive His approval. Second, by being good worker who does not need to be ashamed. And number 3, by correctly explaining the word of truth. Ano sabi rito sa verse 15? 2 Timothy 2:15, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat magturo ng katotohanan. Ang problema po, kung hindi tayo namumuhay sa katotohanan, paano natin ituturo ang katotohanan? Amen po ba? If we are living sa buhay natin na hindi ayon sa katotohanan, ayon sa banal na kasulatan, paano natin share ang katotohanan? Alam niyo, sa Panginoong Diyos, wala pong gray area. Amen? Di ba meron tayo tinatawag na nasa gray area lang naman yan eh. Di ba? Sa Panginoon, walang gray area. Sa Panginoon, there is always absolute truth. Kung ano yung tama, yun yung tama. Sa Panginoong Diyos, itim, puti. Yan yung gusto ipakita. Now, sa 2 Timothy 3:14-17, ulitin ko po dito. Sabi ng verse 14, ngunit huwag mong talikdan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay tinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabuting gawain. Alam mo tayong ibang pwedeng kasangkapan sa pagsasabi ng katotohanan sa isang tao kundi ang salita ng Diyos. Sometimes, when we share the Word of God, kahit na hindi mo iniisip na sila ay masaktan, in the back of their mind, may kirot silang mararamdaman. Why? Because in Hebrews chapter 4, ano sabi doon? Ang salita ng Diyos ay katulad ng espada na magkabila ang talim. Ito'y tumatagos sa ikabuturan ng puso ng tao, na siyang nakababatid sa lahat ng iniisip at binabalak ng tao, at walang pwedeng magtago sa harapan ng Diyos. Our hidden thought, even yung nasa puso natin, when the Word of God comes sa ating mga buhay, iyahayag nito ang laman ng ating isip at puso. Nakan niyo? So kaya naman, pinapakita niya rito, telling the truth, sometimes hindi po ito madali. Pero pag sinabi natin ang katotohanan, ang sabi ni Jesus Christ, the truth shall set us free. Amen po ba? The truth shall set us free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Ang katotohanan ang magpapalaya sa Kanya. 2 Timothy 3:14-16, sinasabi rito ay walang iba. Sa 1 Timothy 3:14-16, ano ba ang church? 1 Timothy 3:14-16. Now listen in verse 14. Malaki ang pag-asa ko, magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunman, sinulat ko rin ang mga tagubiling ito. Ano yung tagubilin? Aral. Upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay ng Diyos. So meron pong binigay ang Diyos na dapat na magiging tinatawag na panuntunan sa church ng ating Panginoong Diyos. Sabi doon, sa iglesia na siyang hiligi at saligan ng katotohanan. Ang church po ay haligi at saligan ng katotohanan. At ang saligan at haligi ng katotohanan ito ay wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 and 2, this is the mandate of a pastor and the church. Sabi
2 Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Inuutosan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan, patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Nakita nyo? So ito yung nagpapakita sa atin na we need to be correctly explaining the word of truth. Ito man po ay sa mga mananampalataya na o ito man ay sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat ang katotohanan ang siyang pinakamataas na tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapabanal sa mga mananampalataya at siyang nagliligtas sa mga hindi pa mananampalataya. So mga kapatid, kailan natin ibinahagi at sinyer ang katotohanan? Kailan? O baka po nagiging compromiser Christian tayo? Ayaw ng Diyos na maging compromiser Christian tayo, na nagkokompromiso sa katotohanan. Tulungan nawa tayo ng Panginoong Diyos na lagi nating iniisip na tayo bilang church, na tayo bilang mananampalataya, when it comes to our sharing the Word of God sa mga tao, we need to explain correctly the Word of truth. And that is the battle of Reformation in 1500. Backing to the Word of God, that's why in Latin, ang sabi, sola scriptura, by the Word of God alone. Hindi lumalago ang church because of the wisdom ng isang pastor, ng mga workers, ng mga narito sa atin na ayon sa takbo ng mundong ito. Lumalago ang church because of the Word of God. Amen po ba? Nag-growth ang mananampalataya dahil sa salita ng Panginoong Diyos. So we need to be bold and not be ashamed to telling the truth sa mga taong kailangan makarinig dito. Baka huli na at sasabihin mo na yung taong nakasama mo kinuha na ng Panginoong Diyos pero ang nakalulungkot ni hindi mo nabahaginan ng salita ng Panginoon. So mga kapatid, ito ang gustong ipakita sa atin ng Panginoong Diyos. At nais ko pong sabihin sa inyo, this is the premise of our ministry. For the past 11 years ng ministeryong ito, na ang church po natin dito ay meron siyang hard work sa ministeryong ito dahil gusto niyang i-approve ng Panginoong Diyos. Yun yung gusto natin ipakita rito. Ang ministry natin ito ay patuloy na gumagawa ng may kasipagan sa ministeryong ito para sa ating Panginoong Diyos. You are not ministering sa ministeryong ito because of me. Amen po ba? Hindi ka naglilingkod sa Panginoong Diyos dahil sa akin. Hindi ka naglilingkod sa Diyos dahil sa mga kasama mo sa church. Naglilingkod ka sa Panginoon sa Panginoong Diyos sa church na ito because of Him. Dahil sa ating Panginoong Diyos. At dapat yung isipin palagi na naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos dahil gusto nating makita na pinipresent natin ang ating mga sarili sa Diyos at ang nais natin ay ang Kanyang approval. Amen po ba? Yung approval ng ating Panginoong Diyos. Ginagawa natin ito na tayo ay maggagawa na walang dapat ikahiya at mga manggagawa na nagsasabi at nagpapaliwanag ng katotohanan patungkol kay Kristo. As we look forward in our ministry, hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Diyos, kailangan po nating magtrabaho sa ministeryo. Amen po ba? Hanggat hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Jesucristo, kailangan nating magtrabaho. Saan? Sa church, sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ano yung pinaka-purpose natin dito? Ang purpose natin dito is to glorify God and honor His name. Amen po ba? That's why our mission statement is to glorify the sovereign God by making disciples and planting churches through the Word
of God and through the gospel. Amen po ba? Hanggat hindi bumabalik ang ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng ito ay kailangan nating trabahuin at kailangan nating gawain. Mga kapatid, hindi ko kaya ito. Hindi ito kaya ng consistory o ng council. Kailangan ito, magtatagumpay ito sa kabuuan ng ating church. Amen po ba? Hindi po lumilit ang ating ministry, nadadagdagan yung ating ministry, bagamat napakaliit ng ministry natin, pero nadadagdagan. Pero we need your support sa ministeryong ito in prayer, sa pag-support ng iyong mga spiritual gifts and talents, sa pag-support ng kakayanan to extend God's blessing sa ministry natin ito. Bakit? Sapagkat ang nais natin ay gawain ang pinapagawa ng Panginoong Diyos na sinasabi sa atin, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be good worker and who does not need to be ashamed and who correctly explaining the word of truth. Napansin nyo yung pasimula ko kanina? Ang sabi ko, walang tao na hindi nagtatrabaho. Amen po ba? Walang tao na hindi nagtatrabaho. Yung mga batang ito, magtatrabaho ito pag laki nila. Tama po ba? Kahit na matanda na, nagtatrabaho pa rin. Bakit nagtatrabaho? Kasi alam niya na kailangang maging mabunga ang kanyang oras at ang kanyang pagkatao. In the same way, kailangan nating ilagay sa ating mga puso na pagkaisahan natin na gawain ang pinapagawa ng Diyos sa ministeryo ng God's Sovereign Commission Church na katulad natin ito. Let us pray. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa mga salita nyo na aming natanggap. Salamat sa inyong katapatan at kabutihan sa inyong mapakaliit na ministeryong ito na kung saan nagsimula sa wala pero patuloy na binibiyayaan ninyo ng inyong grasya upang progressively ay magkaroon ng paglago sa spiritual na aspeto at sa bilang ng mga mananampalataya at ma-extend ito sa mga ibang lugar sa ministry na ipinagkatiwala nyo sa amin. Panginoong Diyos, tulungan nyo po kami na maintindihan namin palagi na kami na inyong mga anak ay nilalagyan nyo ng atas sa aming balikat na ilagay namin sa aming puso't isipan at kalooban na nais nyong gamitin ang aming mga buhay upang ang inyong layunin sa inyong ministry, sa inyong church na ito ay maganap at may sakatuparan. Lagyan nyo yung puso namin ng pag-aambag sa pagtatrabaho at paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng mga spiritual gifts and talents na nanggaling sa banal na Espiritu. At nawawag po namin itago ang mga ito, kundi gamitin namin upang maparangalan ka at kami ay makapaglingkod sa inyo ng mayroong katapatan at kagalakan. Dalangin ko po as we look forward sa ministeryong ito sa mga darating pampanahon na patuloy kayo na maglalagay sa puso ng bawat isa sa amin na ipulfill namin ang inyong vision and mission na inilagay based on the word of truth, O Lord. At tulungan niyo po na magawa namin ito ng may katapatan. Maraming salamat po. This is our prayer in Christ's name. Amen. And